Magandang araw sa inyong lahat dyan mga grasa. Ito naman tayo sa isang video. Tungkol ito sa isang motor na Wave 125 mga grasa, Honda Wave. Ito ay medyo umusok na ito ng konti mga grasa, at sabi ng Mara is papalitan lang niya muna ng valve seal at saka yung piston ring mga grasa. Hito na sa bahay ako mga grasa since araw ng linggo ngayon. Rest day ko ngayon, pero hito mayroon po sa gawa sa akin. Sinasadya ako dito sa bahay is hito gagawin ko na lang muna. Ito mga grasa, tanggalin natin ang dapat tatanggalin. Itong mga cover na ito, tanggalin natin. Itong mga sagabal sa pagbalaw ng cylinder head para mapakita ko sa inyo kung paano ito aayusin mga grasa. Paano ito i-dismantle at saka i-assemble mga grasa. Kaya ito, simulan natin mga grasa. Ito mga grasa, tatanggalin natin itong mga cover at iba pang mga dapat tatanggalin para wala nang sagabal sa pag-pull out natin sa cylinder head at sa cylinder block mga kagrasa. Ito mga grasa, sundin lang mga video ko dahil sigurado na matututo kayo. Kasi naniniwala ako na tayong lahat ay matututo basta isiseryoso lang natin ang ating mga ginagawa at focus lang tayo sa ating mga gawain mga kagrasa. Okay mga grasa, i-pull out natin itong dapat na i-pull out para may-alis natin yung cylinder head at saka itong cylinder block mga grasa. Okay mga grasa, simulan natin magbaklas ng makina mga grasa. Okay, ito mga grasa, tanggalin na natin itong mga nakasagabal sa pag-pull out ng cylinder head at saka sa cylinder block mga grasa. Okay, itong air cleaner tanggalin natin, itong carburetor at saka itong apat na bolt ng cylinder head mga grasa, tanggalin natin ito. Ito mga grasa, dalawa kami sa anak ko ngayon kasi tinuturuan ko sila sa bawat araw ng linggo. And then next naman mga grasa, tatanggalin natin itong exhaust muffler mga grasa. Ito mga grasa, tanggalin muna natin itong cam sprocket cover. Okay, ito mga grasa, tanggalin muna natin itong dalawang bolt na 5mm nitong cam timing sprocket. And then next, ito ang cam timing sprocket mga kagrasa. At ito naman, tanggalin natin itong dalawang cylinder head mounting bolt mga kagrasa. At tapos ito na ang cylinder head, tatanggalin natin ito mga kagrasa. Okay, ito mga grasa ang kanyang cylinder head. Ito mga grasa, ang daming carbon mga kagrasa na na-deposit dito. Ito mga grasa, linisan natin ito at papalitan ng valve seal at i-carbonize natin ito mga grasa. At ito ang kanyang exhaust valve at ito naman ang kanyang intake valve. Okay, kunin natin ang cylinder head gasket. Yan. Then next, ito naman ang cam chain guide mga kagrasa. And then ito ang kanyang cylinder block. Kukunin na natin ito mga kagrasa. Ito, tingnan natin kung may tama na ba o may gasgas na ba mga grasa, kasi pag may gasgas is dapat nang iparewar. Kasi masasayang yung effort natin pag nagpapalitan tayo ng piston ring, baka umusok pa rin. Ito mga grasa, wala pa man siyang tama, wala pa siyang gasgas mga grasa, is okay pa ito. At ang kanyang service limit ay nasa 52.445 mm mga grasa. Ito mga grasa, kunin natin ang piston pin clip. At don't forget maglagay ng kunting pangtakip, baka tumalsik yung clip sa ilalim. Mahirap na mga grasa, baka baklasan tayo ng engine. Okay, ito ang kanyang piston clip mga grasa. At lastly mga grasa, i-pull out din itong piston pin. Sungkitin natin ito ng screwdriver para may pull out natin itong piston, kasi papalitan natin ito ng piston ring. Okay, ito ang kanyang piston mga grasa. Lilinisan natin ito para may alis ang carbon upang papalitan natin ito ng piston ring mga grasa. Ito naman mga grasa, dito naman tayo sa cylinder head. Lilinisan natin ito upang may alis itong mga carbon na deposit dito. At tapos mga grasa, buksan natin itong cap tappet mga grasa para may alis natin itong dalawang valve. At ito ang kanyang dalawang cap tappet mga grasa. Next, tatanggalin natin itong 6mm na bolt para may pull out natin itong camshaft seat plate mga kagrasa. Okay, ito ang seat plate, may marking na out. And then next, i-pull out natin itong rocker arm shaft, at itong mahaba ay sa bandang exhaust at ito namang hindi masyadong mahaba ay sa bandang intake mga kagrasa. Then, i-pull out natin itong rocker arm. Okay, ito ang dalawang rocker arm mga kagrasa. Ito, tatanggalin natin itong valve block gamit ang spark plug wrench mga grasa. Okay, ito ang kanyang valve block o dalawang valve cutters, at ito naman ang kanyang valve retainer mga grasa. And then ito naman ang kanyang valve spring mga grasa. Take note mga grasa, itong may maliit na gap mga grasa is patungo ito sa ilalim mga grasa sa paglalagay pagbabalik. Dapat ganyan, huwag balik ta rin mga grasa. Dapat ganyan ang pagkalagay. Yan. Ang maliit na gap ay patungong combustion chamber. Ito. Dapat nakaharap yan sa combustion chamber ha dito para hindi masisira ang spring. Okay, tandaan, huwag balik ta rin. Okay, next, ito naman ang camshaft. Mga grasa, ang service limit ito sa cam lobe sa intake ay nasa 31.94 mm at sa exhaust naman ay nasa 31.79 mm mga kagrasa. Okay mga grasa, ito naman sa intake valve ang ating tatanggalin. Kung ano ang ginagawa sa exhaust ay yun lang ang gagawin sa intake valve mga grasa. Same lang sila mga grasa ang gagawin.
Okay, ito ang intake valve, itong malaki, facing to the intake manifold to the carburetor mga grasa. Okay, lilinisan natin ito mga grasa at palitan ng valve seal, ika-carbonize at palitan ng piston ring para maisolusyonan natin ang problema nito mga grasang mausok ang motorcycle na ito. Okay mga grasa, ito ang kanyang piston, linisan natin ito para palitan natin ito ng piston ring mga grasa. Take note mga grasa, itong marking na N ay facing to the carburetor yan mga grasa. Okay, ito mga grasa para maklaro. Itong N ay facing to the intake manifold to the carburetor. At ito namang isa mga grasa ay facing to the exhaust muffler yan. Okay, ito mga grasa, kunin natin itong lumang piston ring at linisan natin ito para palitan natin ito ng bago mga kagrasa. Mga kagrasa, sa paglinis ng valve mga grasa is lagyan ng grinding compound mga grasa ito. At ang uunahin natin mga grasa ay itong sa kanyang exhaust valve, yun sa may bandang exhaust mga grasa dito. At ito lang ang gagawin, lagyan lang ng grinding compound mga grasa itong valve. Tapos ito lang ang gagawin mga grasa para may alis natin yung mga carbon na deposit dito sa cylinder head mga kagrasa. Para maiwasan ang loss compression at singaw ng valve mga kagrasa. Kasi pag sumisingaw ito is maglo-loss compression at mahirap andarin mga grasa ang engine. O di kaya hindi andar talaga ang engine mga grasa pag mag-loss compression talaga. Okay, ito mga grasa, nalinis na ang exhaust valve. And next naman mga grasa, ito namang intake valve ang ating ika-carbonize mga grasa. At kung ano ang ginagawa sa exhaust valve ay yan lang ang gagawin sa intake valve mga grasa para malinis ito at may alis ang carbon na na-deposit sa combustion chamber mga grasa. Okay, ito ang intake valve, malinis na ito mga grasa. Okay, since naialis natin yung mga carbon na na-deposit dito sa dalawang valve, lilinisan natin yung cylinder head at saka itong dalawang valve at saka itong cylinder block naman mga grasa. Kukunin natin itong mga lumang gasket and then ito namang piston, lilinisan natin tapos kukunin natin at i-pull out atin ang dalawang lumang valve seal para papalitan natin ito ng bago mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang lumang valve seal mga grasa, naninigas na kaya pala umusok ang motor na ito mga grasa. Okay mga grasa, ito ang kanyang bagong valve seal. Ilalagay natin ito mga grasa. At ang function ng valve seal mga grasa is siya ang pumipigil sa oil upang hindi makapasok sa combustion chamber mga grasa para maiwasan na umuusok ang motorsiklo mga grasa. Kasi pag bumibigay na itong valve seal is makapasok ang oil sa combustion chamber, mahahaluan ang air fuel mixture ng oil kaya umuusok mga kagrasa. At yan rin ang dahilan kung bakit madali ang masira ang spark plug natin. Okay, next sa intake valve naman ang lalagyan natin ng valve seal mga kagrasa. Okay, yan lang paglalagay. Itulak lang ng konti sa magitan ng iyong mga daliri. Okay mga kagrasa, dito na tayo sa cylinder head installation. Okay, ang unahan nito is itong intake valve mga kagrasa ito. At dito ito ilalagay sa may bandang intake manifold. At dito papasok ang air and fuel mixture. At sa exhaust valve naman lalabas patungong muffler. Then bago lalabas ang mixture is nagkakaroon ng series of timing explosion dito sa combustion chamber during the compression stroke. Kaya nagkakaroon ng mechanical power mga grasa. At dito naman sa spark plug papasok ang series of ignition timing which is used to ignite the compressed mixture. Kaya nagkakaroon ng timing explosion dito sa combustion chamber in order to run the engine smoothly mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang intake valve. Ilagay natin dyan sa may bandang intake manifold mga kagrasa. And next, ito namang valve spring mga kagrasa. Take note, itong maliit na gap at the bottom position. Yan lang ang paglalagay mga kagrasa. Next, this is the valve retainer. Dito lang yan ilalagay. And then followed by the valve cutters o yung dalawang valve lock. Dyan lang ilalagay mga kagrasa. Okay, sa paglalagay ng valve cutters mga kagrasa, gagamitan na yun ng valve spring compressor para maiwasan na tumalsik itong valve cutters mga kagrasa. At gagamit rin tayo ng flat screwdriver para pangsungkit nitong valve lock mga kagrasa. Okay, yan lang ang paglalagay mga kagrasa. Ingat lang baka tumalsik. Okay, next, ilagay natin itong exhaust valve, itong maliit dito sa may bandang exhaust muffler mga kagrasa. And then, same procedure lang kung anong ginagawa sa intake, yun lang ang gawin sa exhaust. Ilagay ang valve spring, ilagay ang valve retainer, then ilagay ang valve lock o valve cutters. At tapos gamitan ito ng valve spring compressor para iwas talsik nitong valve lock mga kagrasa. Okay, ito ang camshaft assembly mga kagrasa, including the camshaft bearing and the cam lobe, intake and the exhaust mga kagrasa. Okay, dito lang yan ilalagay. Okay, next, ito naman ang rocker arm shaft at ito naman ang rocker arm. Ang rocker arm ay dito lang ilalagay at ang rocker arm shaft ay dito sa bandang likod, itutusok yun lang dito. Okay, same procedure lang ang gawin. Kung anong ginagawa sa intake ay yun lang ang gawin sa exhaust mga kagrasa. Okay, ito namang seat plate ang ilalagay natin. Note mga kagrasa, itong may marking na out ay dapat sa labas yan nakaharap. Okay, dito lang natin yan ilalagay upang maiwasan na hindi lumalabas itong rocker arm shaft at itong camshaft mga kagrasa. Tapos ilalagay natin itong 6mm na bolt mga kagrasa. Okay, yan mga kagrasa ang kanyang posisyon. May marking na out sa labas yan nakaharap. Okay, dito na tayo sa piston rings installation.
Okay mga grasa, ito ang bagong piston ring. At ito naman ang kanyang piston mga grasa. Sa paglalagay ng piston ring is unahin natin itong oil ring. At ito ang spacer mga grasa ito. Ito ang una nating ilalagay. At ilalagay lang yan dito at the bottom parts dyan. Okay, next naman natin ilalagay sa oil ring is itong dalawang side rails ito. At itong dalawang side rails naman mga grasa ay dito natin yan ilalagay sa bawat gilid ng oil ring spacer dyan mga kagrasa. Okay, next. Diba dalawa na lang itong piston ring ang natitira mga kagrasa? Next natin ilalagay is itong second ring, itong medyo maitim mga kagrasa. Note, itong marking na ito mga grasa sa paglalagay is spacing at the top of the piston. Okay, ito sundan nyo lang mga grasa paglalagay. Ito mga grasa may marking. Tandaan, nakaharap yan at the top of the piston. Okay, next and the last, itong top ring. Take note again mga grasa, this mark always face at the top of the piston mga grasa. And be careful while installing the piston ring mga grasa. And make sure the edge ring gap is almost about 120 degrees apart. It is look like letter Y4 mga grasa. Okay, huwag kayong mag-alala, ipa-plus ko lang sa screen. Okay, yan mga grasa. Sa cylinder block installation naman tayo. Okay, first we're going to put the cylinder block gasket into the cylinder matting surface mga kagrasa. And then next we're going to put the piston into the connecting rod and make sure the end mark facing at the top mga kagrasa to the carburetor. Okay, sundan nyo lang, matututo rin kayo. Okay, klaro ba? Ito lang ang paglalagay mga kagrasa. And then next, ilalagay natin itong piston pin clip mga kagrasa. And then next, we're going to install now the cylinder block. And don't forget to put the small amount of oil into the cylinder in order to avoid piston rings worn out on the cylinder wall. Okay, yan lang agawin para maiwasan nating masira agad ang piston ring. Okay, ito ilalagay natin mga grasa. Note, this is the end mark. And also be careful while installing not to damage the piston rings and the cylinder wall mga kagrasa. And then ito ang cam chain guide, ilalagay lang natin yan dito. Okay, next ito namang cylinder head gasket. Then we're going to put the small amount of gasket maker in order to avoid oil leaking mga kagrasa. And then sa cylinder head installation naman tayo mga kagrasa. Note, bago natin ibabalik dito is kailangan maliktis muna natin mga kagrasa. Lagyan lang ng kunting langis para malaman natin kung may leaking ba. Para sure na sure tayo na walang leaking at iwas loose compression mga kagrasa. Okay, tapos malagyan, tingnan lang ang valve kung may tagas ba. Okay, ito mga kagrasa, wala siyang leaking is ibig sabihin okay na mga kagrasa. Okay, in leak testing, same lang ang gagawin kung ano ginagawa sa intake, yan lang ang gagawin sa exhaust at tingnan kung may tagas ba. Okay, ito wala siyang tagas, ibig sabihin okay na ito mga kagrasa. Okay, ito ibabalik natin itong cylinder head mga kagrasa, tapos itong dalawang cylinder head mounting bolt, tapos ito namang apat na nut ng stud bolt mga kagrasa, ibabalik natin. Okay, ito higpitan natin ito mga kagrasa at tapos isagawa natin yung pag-tap ng piston at yung pag-timing mga kagrasa o yung tinatawag na TDC, top dead center mga kagrasa. Okay, first buksan mo natin itong crankshaft hole cap at saka itong timing hole cap mga kagrasa. Para dito natin silipin at maitingnan ang timing T-mark mga kagrasa dito sa flywheel. Okay, ito ang gagawin sa pag-tap ng piston mga kagrasa o yung TDC o pagta-timing mga kagrasa. Ito ang crankshaft hole at dito tayo iikot sa flywheel upang makita natin ang T-mark. Dito sa timing hole mga kagrasa dito. Note mga kagrasa, kailangan na may tapat at makikita ang T-mark dito bago natin ilagay ang cam timing sprocket. Okay, ito ang timing cam sprocket mga kagrasa, yan. Okay, steady ang T-mark sa flywheel. At note, may marking sa cam sprocket. Ito ang timing O-mark mga kagrasa. At kailangan ang O-mark na ito ay may tapat yan dito sa index mark sa cylinder diyan. Okay, ganyan lang mga kagrasa ang gagawin. Okay, since natapos natin nalagay ito, ito ay ibabalik natin ang dapat na ibabalik at ito ay subukan natin paandarin mga kagrasa. At sana meron kayo natutunan sa video na ito mga kagrasa. Sana huwag kayo magsawa magsuporta sa akin mga kagrasa. Kahit man lang sa ganito lang paraan is makatutulong ako sa inyo. Okay, maraming salamat. Bye bye.